salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ako si Mark, isang nurse sa St. Bernardo General Hospital. Gising ako ng alas 4 ng umaga, pangalawang straight duty ko na. Pagod? Oo, pero sanay na. Hinawakan ko ang phone ko, may mga news alert tungkol sa mysterious virus sa ibang lugar, pero wala akong time basahin. Kailangan kong pumasok. Alas 6 ng umaga, emergency room normal ang simula ng shift. May mga pasyente sa lobby, mga batang umiiyak, mga matandang naghihintay ng gamot. Biglang may pumasok na ambulansya. Dalawang lalaki, nakaposas kahit pasyente sila. Namumula ang mata, nangingisay, at nangangagat. Ano to? Rabies? Tanong ko kay Doc Reyes. Tumango siya, pero nakakunot ang noo. Hindi ko alam. Parang iba. Alas 8:30 ng umaga. Mayo bumagsak na pasyente. Biglang may sumigaw sa ward 3. Tumakbo ako, isang babae, duguan, kumakagat sa braso ng nurse. Tumigil ka, sigaw ko pero parang hindi niya ako naririnig. Naramdaman ko ang malamig na takot. Hindi ito normal. Dahon 15 ng umaga, lockdown. Biglang nag-blare ang alarms. Attention, code black, lockdown immediate. May nag-viral na video sa phone. May mga taong gumagapang sa kalsada, umaatake sa iba. Mga zombie? Tawa sana ako kung hindi ako natatakot. Alas 2 ng tanghali, nakakulong kami na iwan kaming 3 nurse sa supply room. Sa labas may mga kumakalabog. Huwag kayong maingay, bulong ko. May tumunog na phone, text ng kapatid ko. Mark, lumabas ka na, nasa labas na sila. 30 minuto ng hapon, nakita ko ang unang zombie, binuksan namin ang pinto ng dahan-dahan. Sa hallway, nakahiga si Jen. Dating kasama ko sa duty. Jen, okay ka? Bigla siyang umupo. Puti ang mata. Dugo ang bunganga. Tumakbo kami. Alas 6 ng gabi. Labas ng hospital nakaabot kami sa rooftop. Ang buong lungsod, apoy, sigawan, mga taong humahabol sa iba. Paano ako makakauwi? Pero wala nang uuwian. Alas 6:30 ng gabi, walang uwian. Nakatayo ako sa rooftop, humihinga ng mabilis. Sa baba, sunog at sigaw ang naririnig ko. Paano ako makakalabas dito? Biglang may kumatok sa pinto ng rooftop. Tao ako, tulong, binuksan ko, 3 survivors. Si Rico, isang security guard, si Ate Myrna, isang janitor, at si Jomar, isang pasyenteng sugatan. May mga, yun sa stairs, sabi ni Rico, humihinga ng mabilis. Hindi na kami makababa. Alas 7:15 ng gabi, barikada. Ginamit namin ang mga mabibigat na gamit para harangan ang pinto. Sa labas, maririnig mo sila. Ungol, kalmot sa pader. May radio ako, sabi ni Ate Myrna. Nag-try siya mag-contact. Static lang. Biglang may tumunog sa phone ko. Text, Mark, nasaan ka? Pumutok na ang kwarantina. Tumatakas na kami. Kapatid ko, alas 8 ng gabi. May nagkasakit si Jomar, nagsimulang mag-fever. Sorry, nasugatan ako kanina. Tiningnan ko ang braso niya, peklat ng kagat. Hindi ako nag-comment. Alam na namin lahat. 9:30 ng gabi, habol na oras lumala si Jomar. Hindi ako magiging katulad nila. Bulong niya. Bigla niyang inabot sa akin ang susi niya. Nasa parking lot yung van ko. Kaya pa yon, kunin mo to. Alagaan mo sila. Jomar! Pero humiga na lang siya, nakapikit. Umalis na kayo, ngayon na. Alas 10 ng gabi, sa stairs. Lumabas kami dahan-dahan. Sa hallway, patay na katawan, dugo sa sahig. Biglang may humawak sa akin, isang zombie, dating nurse. Hindi! Sigaw ni Rico, siniko niya ito. Takbo! Tumakbo kami. Pero sa likod, narinig ko ang hiyaw ni Ate Myrna. Mark, Rico, tuloy niyo na. Habulin niyo yung van. Lumingon ako. Nakakapit siya sa isang zombie. Binubuyo kami para tumakas. 10:45 ng gabi. Parking lot, naririnig ko pa rin ang mga sigaw sa likod, pero nakarating kami sa van. Sino na lang natira? Tanong ko kay Rico. Tumango siya, puno ng galit at lungkot. Tayo na lang. Alas 11:15 ng gabi, pagtakas sa impyerno. Ang ingay ng van namin ang tanging naririnig ko sa gitna ng mga pagsabog sa malayo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rico. Naghihilamos ng dugo sa no. Bahay ng kapatid ko sa Mandaluyong. Baka andun pa sila, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong malabo. Biglang kumagat ang radyo.
Attention all survivors, evacuation center set up at static. Put na, hampas ni Rico sa dashboard. 12:30 ng umaga, isang hindi karaniwang kagat. Habang nagmamaneho, napansin ko yung sugat ni Rico. Parang kumukuti-kutitap. Pre, kita ko yung braso mo, sabi ko, pinipigilan ng panik. Tiningnan niya at napailing. Alam ko, pero hindi ito kagat. Gasgas lang to nung tumakbo tayo sa parking lot. Pero hindi normal ang itsura. 1:15 ng umaga, ang unang senyales. Huminto kami sa isang abandoned gas station para maghanap ng gamot. Pagbukas ko ng first aid kit, biglang nag-collapse si Rico. Rico? Rico! Humihinga pa siya, pero ang init ng katawan. Parehong sintomas kay Jomar. Mark, tingnan mo to. Bulong niya, inabot sa akin ang cellphone ni Jomar. Video, Jomar nakahiga sa hospital bed nagvavake. Kung mapanood mo to, alam ko na may virus ako. Hindi ako kinain. Nabigyan ako ng gamot kagabi. May nag-e-eksperimento sa ospital. 2 ng umaga, ang liyab ng katotohanan nag-overheat ang van. Napilitan kaming magtago sa isang convenience store. Habang nagbabantay ako, chinek ko ang phone ni Jomar. May mga files. Project Blacklight. Test subjects show rapid cell regeneration. Then aggression. Hindi ito natural na outbreak. 2:45 ng umaga, ang pagbabago ni Rico, gumising si Rico. Pero iba na ang mata. Pre, lumayo ka sa akin, sabi niya, nanginginig. Nararamdaman ko na, parehong kay Jomar. Anong nangyayari sa'yo? Tumawa siya, halos hysterical. Hindi ako magiging zombie, pero hindi rin ako mamamatay. Bigla siyang humiga. Umalis ka na, bago pa ako magbago. 3 oras ng umaga, walang uurungan. Tumayo ako, hinawakan ng gunting na pang-surgery mula sa first aid kit. Rico, hindi kita pababayaan, sabi ko. Pero tumawa lang siya, hindi tao, hindi zombie. Iba. Mark, kailangan mong malaman. Aniya, nanginginig. May cure. Nasa lab ng St. Bernardo. Si Doc Reyes, alam niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi, kailangan mong pumili, sabi niya. Ako o sila, 4:30 oras ng umaga, ang desisyon. Tumakbo ako palabas, papunta sa kotse. Sa likod, narinig ko ang huling sigaw ni Rico. Hindi ungol, kundi isang babala. Mark! Takbo! May darating! Boom! Isang malaking pagsabog mula sa ospital. Sino ang may gawa nun? 5 oras ng umaga, race against time. Nakauwi ako sa bahay ng kapatid ko, pero wala sila. May note lang, nasa evacuation center. May cure na raw. Jessa, cure? Paano? 6:30 ng umaga, ang katotohanan, nakapasok ako sa back gate ng ospital. Sa loob nakita ko si Doc Reyes, duguan pero buhay. Mark, salamat sa Diyos! Anong nangyayari? Sumbat ko. Inihatid niya ako sa lab. Doon nakita ko test tubes, mga survivor na tinuturukan, at ang virus mismo nakakulong. Project Blacklight, paliwanag niya. Dapat para sa military pero nag-leak. May cure pero kailangan ng carrier. Carrier, tumingin siya sa akin ng diretso. Yung tulad ni Jomar, tulad ni Rico, yung hindi sumuko sa virus. 7:15 ng umaga, ang huling sakripisyo sa labas, may rumaragasang truck, puno ng mga survivor. Walang oras, sabi ni Doc Reyes. Kailangan namin ng sample ng mutated dugo mo. Ikaw ang sagot, Mark. Bakit ako? Kasi nakagat ka na rin. Tiningnan ko ang braso ko, may peklat na hindi ko naalala. 8:00 ng umaga, ang liwanag, tumango ako. Gawin mo na. Habang kinukuha ang dugo ko, narinig ko ang mga sigaw sa labas. Nawawala na sila, gumagaling na. Pero habang lumalabo ang paningin ko, nakita ko si Rico sa pintuan. Ngumingiti. Salamat, pre.